Pag-usapan natin yung big question, bakit maraming lumilipat ng probinsya? Ito ang top 3 reasons. And share ko nga lang din guys sa part na ito ng PNP advantage sa PR application. Sa amin naman ay selective pa rin ang mga provinces. So hindi po ibig sabihin na and bawat PNP po may mga eligible jobs or mga high demand jobs na kailangan ng isang province. So kung wala po kayo dun sa ayan, nagkaroon ako ng technical issue, walang na-record na voice. Doon na po tayo sa ending. So yung masasabi ko lang din talaga, guys, pagka lilipat tayo, kailangan align ang Hi guys! Welcome back again to our channel. Ngayon po ay pag-uusapan natin yung nauuso na paglipat ng probinsya. So kung kayo po ay international student, work permit holder, or even visitor's visa holder, ay malamang narinig na ninyo ang strategy na paglipat ng probinsya para maging permanent resident. Pero ang tanong, legit ba ito at talagang worth it ba? Yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pag-usapan natin yung big question, bakit maraming lumilipat ng probinsya? Ito ang top 3 reasons. Number 1, mas madali ang PR sa ibang province. Example na lang, yung mga madalas na lipatan, yung Saskatchewan, ang mga Atlantic provinces katulad ng Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland Labrador, New Brunswick, and minsan din ay dito sa Alberta. May mga province din naman kasi na basta makakuha ka ng job offer sa mga employers doon ay meron ka ng chance na makapag-apply ng PR. Naalala ko nga nung mga panahon na nag-a-apply kami na papunta ng Canada at ayun, nababasa ko na rin yung patungkol sa paglipat ng province. Especially noon sa mga Atlantic provinces na mas madali nga daw ang PR application na mga requirements. And true enough naman ay marami na rin tayong mga kababayan na naging successful sa strategy na to na paglipat ng province. Kaya nga naging trend na ito at marami na rin yung nagsigayahan. Pangalawa, mas konti ang competition. Ang nangyayari po ngayon nowadays ay sobrang dami ng PR applicants. Yung mga temporary residents pa lang sa mga big cities katulad ng Ontario, BC. Kaya ang nangyayari ay mahirap makakuha ng PR slots sa mga province na ito. And lalo na ngayon na meron lang certain quota ang mga PR slots. Ang immigration plan levels ay meron nga lang din pong required amount or target numbers lang. Kaya ito yung madalas na bukang bibig ng mga lumilipat from Ontario, BC na very tight ang competition, marami ang nag-a-apply. And dun pa lang sa portion ng paghahanap ng trabaho or job hunting para sa mga eligible PR jobs, yun po, competitive na. Kaya marami na rin talaga ang nag-iisip na lumipat na lang ng probinsya. Pangatlo, Provincial Nominee Program Advantage. Merong mga provinces na mas simple ang mga PR requirements kumpara nga sa express entry na mas mataas ang requirements for PR. And lalo na kung nagpo-fall sa tier 4 and 5 ang inyong mga NOC ay ayun, mas meron siyang tsansa sa PNP. And share ko nga lang din guys sa part na ito ng PNP advantage sa PR application. Sa amin naman ay naka-apply kami ng PR through express entry under PNP din. So malaking tulong talaga na meron kaming PNP, ayun. Kaya nag-boost yung aming score para mabunot kami sa next draw sa express entry. And talagang mababa lang din po yung score namin kasi hindi na rin ako nag-contribute, hindi ako kumuha ng ICA, and hindi rin ako kumuha ng language test. Talagang tinipid na lang namin yung part na yon and si husband na lang yung mga credentials niya and lahat sa kanya, lahat lang yung nag-contribute ng points, bali ako wala. At talagang sa case namin, malaki yung naging part ng
job offer na nakuha namin dito sa Alberta para maging mas mabilis ang aming PR application. And nowadays talaga, yun din yung sinasuggest ko na mag-penetrate talaga sa mga provinces para makakuha ng provincial nomination, and then pwede mo nga itong gamitin sa express entry, and pwede rin sa provincial nomination program alone sa iyong province. And i-share ko lang din guys, no, dito kasi sa Alberta nun, at least minimum ay 300 points ka para makuha ka din sa express entry, and sa Ontario 400. So, iniisip ko rin talaga kung Ontario, medyo mataas talaga siya. Mataas talaga yung 400 na yun para sa amin. So, nagkataon sa amin na nag-workout talaga si Alberta dahil 300 lang yung requirement ni Express Entry para ma-hit namin yung isa sa mga requirements. And tapos no, nagbawas pa ng edad si husband kasi nag-birthday siya. So, parang na-miscalculate pa namin nung time na yon. Yung computation na yon ay nung hindi pa kami umaalis, nasa Pilipinas pa. So, ayun, nag-birthday pa siya dito sa Canada, and then nagbawas ng score. And yung aming baby na citizen din po, hindi rin po siya mag-contribute ng points sa relatives sa Canada. Ang counted lang talaga ay kailangan 18 years old yung relatives mo na yon. So, si Jaden, yung bunso po namin, ay hindi siya qualified na maging makuhanan namin ng points under sa relative dito sa Canada. 15 points din kasi yon. Pero gladly, nandito nga din po yung twin brother ni husband, kaya nag-contribute ito ng 15 points sa aming express entry profile. Pero guys, sa amin, sa case namin, hindi po kami lumipat ng province. Dito na talaga kami sa Alberta, sa Calgary nag-start, and then lumipat lang ng city dito po sa Edmonton, sa aming current city. So, wala pong province na lipatan na nangyari sa case naman namin. And masasabi ko rin talaga na mas maganda rin naman na masimulan mo na talaga kung sa Saskatchewan ka, doon ka na talaga magsimula. For some cases, okay yon. So, katulad ng mga student po, kasi pagka nag-aral din kayo doon and then doon kayo nakakuha ng employer, malakas na yung chance mo na, ayun, maka-apply ng PNP. Provided nga rin po na eligible sa PR ang iyong trabaho. Pero guys, may mga key points pa rin na kailangan nating i-consider. Number 1, selective pa rin ang mga provinces. So, hindi po ibig sabihin na kapag lumipat na ay meron na agad na tsansa. So, selective pa rin ang provinces. Kinikonsider pa rin po ang aplikante based sa kanyang job profile at kung makakapag-contribute ito sa economy ng province. And another key point ay depende pa rin sa in-demand job sa province na yon. And bawat PNP po may mga eligible jobs or mga high demand jobs na kailangan ng isang province. So kung wala po kayo dun sa listahan na yon, ang inyong work background, ay ayun po, may chance po na mahirapan kayo pa rin sa PR application. Example nga guys, no, sa Saskatchewan. So priority nila yung mga skilled trades like welders, mechanics, and even healthcare workers. So kung wala po kayo doon sa mga in-demand job na yon, yun po, ganun pa rin po ang problem na mahihirapan pa rin tayo na ma-meet ang mga PR requirements kahit na lumipat na ng province. Isa pang example sa Atlantic provinces. Doon naman, mas priority nila yung mga truck drivers, nurses, mga hospitality workers. So maganda po na talagang bisitahin natin yung website nila, ang immigration website nila, at ayun, magbasa-basa po tayo. At para naman sa mga IT ang background, maganda rin po na mag-check tayo sa mga provinces ng Ontario, BC, or even dito sa Alberta. Actually guys, hindi pa tapos ang video. Ayan, nagkaroon ako ng technical issue, walang na-record na voice. So, ayan, kaya hindi ko na matutuloy yung video. Probably, pwede ko naman sigurong gawa ng another video na lang since yun, importante nga rin sana yung mga sinabi ko dyan sa last part. Yun, so anyhow, ayan, doon na po tayo sa ending. So, yung masasabi ko lang din talaga, guys, pagka lilipat tayo, kailangan aligned ang work experience sa in-demand jobs ng province para ayun, makapenetrate tayo sa PR requirements doon. And yun, pangalawa, mag-research talaga and magbasa sa mga provincial immigration website ng inyong mga target province.
So, ayun po, dito po nagtatapos ang ating video. Please like and subscribe. Pinag-usapan po natin ang mga topics about sa immigration at ang buhay-buhay dito sa Canada. Thank you guys for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.